Amen. Praise the Lord. Umabit tayo sa Panginoon. Joy in serving Jesus. Good morning sa inyong lahat. Good afternoon, good evening naman sa ibang lugar. Glory to God. Thanks and praise God. Joy in serving Jesus. Ay umawit sa Panginoon. First stanza, sing. There is serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Third, there is joy in serving Jesus. Amen. As I walk alone with God, this the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, I draw upon His part. There is joy, joy, joy that never shall depart. The last, there is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I have learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Genesis chapter 5, verse 18 to 27. Genesis chapter 5, verse 18 hanggang 27. Genesis chapter 5, verse 18 hanggang 27. Nakitindog palihog, basahin natin ng sabay-sabay. Genesis chapter 5, verse 18. Read, begin. And Jared lived 162 years, and he begat Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. And all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Methuselah lived 187 years, and begat Lamech. And Methuselah lived after he begat Lamech 782 years, and begat sons and daughters. And all the days of Methuselah were 969 years, and he died. Let us go to the Lord in prayer.
Almighty God, our loving Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po, Lord God, sa buhay at sa lakas. Salamat po sa awitin, There's Joy in Serving Jesus. Salamat po sa salita mo naming nabasa. Pagpalaan niyo po ito, Sweet Holy Spirit, kayo po ang mag-guide, magturo sa bawat isa sa amin, especially sa iyong lingkod na gagamitin. Maging blessing ako sa iyong mga anak, sa aming mga kaibigan, sa Facebook, sa YouTube, online, on-site. Kayo po mabigay sa amin ng guidance, heavenly wisdom. Maraming salamat po at patawad sa lahat ng mga kasalanan, pagkukulang sa isip, salita, at sa gawa para maging karapat-dapat kami tumanggap pagpapala spiritual. Heavenly Father, pagpalaan niyo po ang mga nanay ngayon. Pagpalaan niyo po si Nay Heidi, Nang Mili, Sister Pen, Sister Monit, si Angging. Pagpalaan niyo po si Nila at yung mga iba pa ng mga nanay, si Margie. Pray rin, Heavenly Father, ingatan niyo po, pagpalain si Dino, si Nila, si G.E., si Bong, si Edgar, si Petit, Linlin, Jomar, si Pau Pau, may si Margie, ang kanyang mga anak, may si Martin Guevara, Preacher Jim, Ma'am Aritis Maguire, si Sister Pilomena Agodon, ganoon po o Diyos si Pastor Rolly Coliano, si Pastor Chagan, si Pastor Ramon Rosauro, Pastor Nabli, Pastor Bogs, Pastor Ero, Pastor Manny, si Patrick, Ma'am Jima, ganun si Nang Jima. Ganun o Diyos yung mga pastor na mga tapat na lingkod sa inyo, mga evangelist, missionary. Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Excel, at yung mga iba pa na hindi ko na banggit. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, magpala sa bawat mga mananampalataya. At sa aming mga loved ones, sa iyo po lahat ng glory, honor, power. Palain niyo si Pastor Joshua, at pagpalain niyo rin po si Pastor Ricky Soberano, si Brad Patrick, pagpalain niyo rin, Panginoon. Kami dalangin at pasalamat at Banal na Espiritu kayo pang gumabay sa amin, paging sa inyong lingkod na gamitin. Sa pangalan ng Panginoong Isus, Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong umaga, Walking with God. Ngayon ay May 9, 2021. Walking with God. At ang key verse ay sa verse 24. Sabi dito sa verse 24, And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Enoch walked with God, and he was not. Kinuha na siya ng Panginoon, for God took him. Enoch means train and bow. Dedicated, yan ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. At tatay siya ni Methuselah, the oldest living man named in the Bible. Nang 65 years old si Enoch, ay naipanganak si Methuselah sa verse 20. And all the days sa 65 years si Enoch nang naipanganak si Methuselah. And all the days of Enoch, mali lang yung sulat. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Kaya dito, walking with God. So number one, walking with God, number one, have good effect to the family. Number one, have good effect to the family. Pag walking with God, mayroong magandang epekto sa pamilya. Makita natin yan sa verse 18 ng Genesis chapter 5. And Jared lived 160 and 2 years, and he begat Enoch. Si Jared ay 162 years old nang ipanganak si Enoch.
At sa verse 19, nabuhay pa siya ng 800 years si Jared. Sa verse 19, and Jared lived after he begat Enoch. Ang panganak ng misis ni Jared, si Enoch, ay nabuhay pa si Jared ng 800 years and begat sons and daughters. Ang total lifespan ni Jared, yung tatay ni Enoch, ay 962. Ito yung tatay ni Enoch. At kung hindi ako makamali, siya yung second na pinaka matagal na nabuhay sa lupa. Ang number 1 ay si Methuselah. And Enoch, when he begat Methuselah, nang pinanganak rin ang asawa ni Enoch, si Methuselah, ay 65 years old si Enoch. And Methuselah lived 969 years old sa verse 27. Verse 27, and all the days of Methuselah were 969 years, and he died. They have the privilege to live long on earth. Methuselah, 969. Because Enoch walked with God, good influence to the son, and also good influence to the father. Ay si Jared naman ay 962 years old because Enoch walked with God. What na eh? Nang si Enoch Absent mo? ay lumakad sa Panginoon, si Enoch walked with God, blessing, dahil si Jared na kanyang tatay na impluwensya niya bilang godly si Enoch, ay nabuhay si Jared ng 962. So blessing sa tatay at blessing rin sa anak ni Enoch. Sino ang anak ni Enoch? Si Methuselah. Blessing rin dahil nabuhay rin ng matagal yung anak niya. Ang anak ni Enoch 969 na nabuhay dito sa lupa. So blessing rin. Kaya walking with God is a good effect to the family. May magandang epekto sa pamilya. May magandang influence. They have the blessings of long life. Blessings by association. May mga kasabihan, ibang mga tao na sabi nila ay masamang damo, matagal mamatay. Yan ay una para bigyan ng enough time ng Panginoon na magbago. Pag masamang damo, ibig sabihin masamang tao, masamang ugali, binibigyan siya ng Panginoon ng tsansa na magsisi ng kasalanan, magbago ng buhay. Yan ang totoo dyan, na magsisi ng kasalanan and to live right and reconcile to God through Jesus Christ and walk with God also. Pangalawa, hindi naman absolute na totoo yan. Dahil sa Bible nakasulat, the wicked shall be cut off. The wicked, ang masama ay mamamatay. Ay katulad dong sa katabi ni Lord Jesus sa kaliwa at sa kanan, ay ang kasalanan nila ay pagnanakaw. Anong ginawa sila? Wala naman nung lethal injection, silya elektrika, pinako sa cross. So cut off sila. Dahil sila ay, ang kasalanan nila ay pagnanakaw. Of course, si Lord Jesus ay wala siyang kasalanan. Sabi lang ng Bible, ibinilang siya sa mga transgressor o mga nagkasala. Like mayroong security guard sa BPI sa Bank of Philippine Islands, doon sa Paranaque. Mayroong bank robbery, ito ay true to life story. At ito ay na isa pelikula pa. Mayroong 5 hold-upper inakipagbarilan sa security guard ng BPI. Yung security guard ay si Joselito Josico. At napatay niya yung 5 hold-upper pa isa-isa. So the wicked shall be cut off. Marami tayong nababalitaan weekly or everyday na magnanakaw, hold-upper,
mga drug-related na mga sangkot, nakipagbarilan sa pulis, patay. Karnaper, patay. So the wicked shall be cut off. At ito rin may good effects sa mga relatives, good effects sa community, sa komunidad, good example for the next generation, good example sa church, good example sa mga brethren sa Panginoon. And it will glorify God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let your light so shine before men. Walking with God. Walking with God, number 1, have good effect to the family. Kaya hindi kalugian na kung tayo ay lumakad sa Panginoon. Ibig sabihin tayo ay walking with God. Ibig sabihin yan, tayo walking with God, tayo nandun yung ating Bible reading, ang ating communication sa Panginoon. Pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, this is inspired, infallible, without error. Ito ay Holy Spirit ang author, according to Book of Peter. Pag binasa natin yung Word of God, God is speaking to us. Yan ay isa sa mga walking with God. At alam natin si Enoch ay that time ay wala pa namang Word of God siya. Wala pa naman siya nababasa na Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Pero nandun yung communication niya sa Panginoon. Yung nakikinig siya kung ano ang dealing sa kanya ng Panginoon. At nandun yung kanyang prayers sa Panginoon. Siya rin ay nakikiusap sa Panginoon. Meron siyang mga kailangan sa Panginoon. So pag ikaw ay nagpipray, you are talking to God. Yan ay part of ang ating present day life. At tayo ay walking with God kung nandun yung ating Bible reading of God's Word, ang ating prayer sa Panginoon. God is talking to us through His Word, and we are talking to God kung tayo napipray. So yan ay two-way communication natin sa Panginoon. And that is a part. Marami pang kinds of walking in God ang ating pag-ibig sa Panginoon, ating devotion, ating pagsiserve sa Panginoon. Yan ay isa rin sa mga walking with God. Number 2, the last. Walking with God, number 2, promote Enoch to heaven without dying physically. Number 2, promote Enoch to heaven without dying physically. Dahil si Enoch ay lumalakad kasama ang Diyos, natuwa ang Panginoon, na-bless ang Panginoon, kaya gin-promote siya. Na-promote si Enoch papunta sa third heaven na hindi na nakadanas ng kamatayang physical. Enoch, yung kanyang love for God, kanyang worship sa Panginoon, yung kanyang reverence sa Panginoon, kanyang paggalang, kanyang adornment sa Panginoon, yung fellowship niya sa Panginoon, sa kanyang prayer, meditation, communication sa Panginoon, yung connection niya kay Lord, ay naka-place sa Panginoon Diyos. Kanyang devotion sa Diyos, kanyang Creator, His passion to God, His teaching about God. Siyempre, nagtuturo rin siya sa kanyang mga anak, at of course, sisira niya rin yung mga loved ones niya, even sa kanyang parents, kanyang tatay. Nandun yung kanyang, kaya si Jared at si Methuselah, they live long years serving God, sharing the love of God, the attributes of God, and the majesty of God, giving God the glory. Morning. At iba pa. For God took him. Si Enoch ay kinuha na ng Panginoon na hindi nakadanas ng physical na kamatayan.
And only si Enoch at si Elijah ang ka-experience ng ganyan. Na hindi na namatay physically. Gin-rapture na agad ng Panginoon sa Old Testament. Kinuha na agad. Gin-transform na ng Panginoon yung katawan nila. Dahil sa Panginoon Diyos ay wala namang imposible. Napakaganda, no, na hindi na nadumanas ng kamatayang physical. Yan si Enoch at saka si Elijah. Ika nga, without tasting death, for with God all things are possible. Yok 1:37. The Lord encouraged us to walk humbly before God, na tayo rin ay lumakad na mapagpakumbaba before God sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, yan ang gusto ng Panginoon sa tao, yung humility, yung humbleness, and giving God the glory. Ang ayaw lang ng Panginoon ay yung may pride, yung mayabang, katulad ni Lucifer. Si Lucifer, maraming beses sa Book of Isaiah, gusto kong maging katulad ng Diyos, gusto kong umupo sa trono ng Diyos, gusto kong, marami siyang letter I. Kaya, pansin niyo yung pangalang Lucifer, sa gitna ay I. Yung pride, nakasalanan, yung sa gitna ng word na yun na pride ay letter I. At yung sin, yung sa gitna ng word na sin ay I. So, yan. Kaya, dahil mayroong pride si Lucifer, ang ginawa ng Diyos sa kanya, siya ay itinapon ito sa lupa. Kaya tawag doon ay fallen angel. Yung Lucifer naging Satan. At yun ang dumaya kay Eve doon sa Garden of Eden at kay Adan. Kaya ang tao rin ay nakasala. Pero ang gusto ng Panginoon ay humility. The Lord encourages us to walk humbly before God. Sabi ng Biblia, ang nagpapakataas ay babagsak ng Diyos. At ang nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. Kita mo, si Joseph the Dreamer, talagang from the pit, doon siya sa balon, tinapon sa kanyang mga kapatid dahil ang kanyang mga kapatid ay nahisa sa kanya, nainggit. Tapos dinala siya sa Potiphar's house, ginawa siyang katulong si Joseph. Tapos inakusahan ng maling paratang, dinala sa prison. And then, dahil walking with God si Joseph the Dreamer, na-promote siya ng Panginoon, dinala siya sa palasyo. Second sa hari ng Egypt. So na-promote siya naging Prime Minister ng Egypt. So makita mo doon yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao, sa sangkatauhan. From the pit, sa balon, letter P, pit, and then letter P, Potiphar's house, and then letter P again, prison, and then letter P again, palace. Kaya makita natin yung pag-promote ng Panginoon. Katulad rin kay Senator Pacquiao. Dati lang siyang panadiro, alos gakaon ng tinapay, sabi niya, ginaamag na, ginainit lang. Ang nanay niya, walang maibigay sa lang ulam, pagkain, inom lang kayo anak ng maraming tubig. Wala ako ng paraan, inom lang kayo ng tubig. Pero ngayon, bilyon ang pera, peso bilyon. Ganun din si President. Oh, maraming bahay, kotse, etc. Nasa kanya na lahat. Pero sabi niya, lahat na ito hindi makasatisfy sa akin. Si Lord Jesus lang nakasatisfy sa kanya. Namuhay rin siya sa kasalanan, pero inamin niya at naging na siya sa Panginoon. Meron siyang relasyon kay Jesus Christ. Pero yung ating Presidente Duterte, Mayor, pero ngayon, Presidente na. So, inalaw ng Panginoon. So, ang Panginoon ang nagpo-promote. Katulad dito kay Enoch. Dahil natuwa ang Panginoon kay Enoch, hindi na nakaranas ng kamatayan si Enoch. Kinuha na siya ng Panginoon. Dahil natuwa ang Panginoon kay Elijah o kay Elias, Propeta Elias, kinuha na rin ang Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan. Mayroong versikulo sa Bible na
walang laman at dugo na papasok sa kingdom of God, di ba? Pero sa Panginoon ay walang imposible na i-transform na yun ng Panginoon yung katawan naging glorified body sa Panginoon. Kasi ang Panginoon pag natuwa talagang pag natuwa siya ang Panginoon, talagang ibiblisin, natuwa dito ang Panginoon kay Enoch eh. Imagine si Enoch after ipanganak ang misis niya si Methuselah, 65 years old siya. Then the remaining days ni Enoch ay 300 years. 300 years siya na lumakad sa Panginoon. 300 years, isipin mo, 300 years na palagi nilang Panginoon ka-fellowship sa Panginoon, pagising sa umaga, Panginoon, panalangin, salamat Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, pasalamat sa Panginoon, puro Panginoon, Panginoon. Lahat ng aspeto sa kanyang buhay, sa mga anak, apo, sa pamilya, tungkol sa Panginoon, ang bukang bibig, kapitbahay, sa komunidad, puro Panginoon, sa trabaho niya, o mayroong pananim, o negosyo, o mga kasosyo, o ano man, sa buhay niya, puro Panginoon. Yan si Enoch. Kaya natuwa ang Panginoon, kinuha na siya. Baka pa magkasala si Enoch. So, dahil kinuha na siya kasi kung dito sa libutan, baka ma-influensya pa sa nakasalanan, masira yung relasyon Panginoon doon ni Enoch, magkasala siya. So, kinuha na lang ng Panginoon, di ba? Minsan nag-isip tayo, bakit? Ang bait niya, ba't kinuha ni Lord, no? Di ba? Basta mabait daw, kinukuha ni Lord. Mayroong punto rin doon. May kukunin siya ni Lord, baka ma-influensya pa siya, madungisan pa siya ng kasalanan sa libutan, kinuha na ni Lord. Di ba? Meron din yung hindi pa kinukuha ni Lord. Kasi may plano pa ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa ako kinukuha ng Panginoon. Kasi magbibigay pa ako ng mga Bibles na mga babasahin. Mag-a-advise pa ako sa mga problema. Magtuturo pa ako ng Word of God. Magtuturo sa mga estudyante, sa mga parents, sa mga kakilala. So, kaya hindi pa kinukuha ni Lord. Kung wala na akong gagawin sa lupa, Joyce, dito ka na. Tapos na ang mission mo. Pahinga ka na. Kung hindi ka pa kinukuha, ibig sabihin, may gagawin ka pa. May mission pa para sa Panginoon. So, imagine, 300 years na walking with God, and then kinuha na ng Panginoon. Pero nakalungkot sa ating time, 1 month pa lang nga sa Panginoon, nawala na nung nabaptize ko na, sunod na kan, wala na, hindi na nagpakita kahit anino. Yung iba 1 year, yung iba 2 years, yung iba 5 years, and then wala na. Pero yung mga iba naman ay na-promote na ng Panginoon, marami nang na-promote. Si Nang Elmi, si Nanay, si Akolidong, Olnalding, sino pa na-promote ng Panginoon? At least ay nandun na siya. Pero dito, ibig sabihin na-promote na sila. May bahagi tayo sa buhay nila. Malungkot pag Masaya sa Panginoon. So, kaya, yung iba ay kunting minuto lang, kunting oras, kunting buwan, kunting taon, stop na sila sa Panginoon. Hinto na sila sa Panginoon. So, hindi dapat ganyan. Amen? Pabuti natin ng 300 years. Walang imposible sa Panginoon. Sino ka? 300 years walking with God. So tayo rin, walking with God. Kung ikaw ay nagkasala, nadapa, bangon. Natisod, bangon. At patuloy sa Panginoon. Walk with God like Enoch. Mayroong magandang epekto at blessing sa pamilya. Ay blessing, siya naisip ko ay gin-bless raw akong kuya, Dati lang yung mga patrolman. Tapos, naging corporal. Tapos, sarinto. Tapos, teniente. Tapos, kapitan. Tapos, major. Ngayon, lieutenant colonel. By the grace of God, naisip ko ay... Colonel, yun ngayon si... Kaya naisip ko, siguro ito mako ng epekto dahil ako ay
nag-surrender sa Panginoon, nag-serve sa Panginoon, gin-bless sila. So nadamay sila sa blessing. Dahil kasama palagi sa Yung brother ko man na teacher ay ganun rin hanggang maging master teacher to. Iba ko pang mga kapatid. So ibig sabihin ay pag walking with God ay may epekto sa pamilya, may blessing, umaangat. may taga-pray. Ano lang naman dati, ang ulam lang naman namin dati ay asin, mainit lang na kanin, lagyan lang ng tubig sa nawasa, and then asin lang. Yan lang. Maraming blessing. Jay, yung sinaing Jay, paki-off. Oo. Tapos na spiritual food, umaya physical food naman. So, pag tayo ay lumakad sa Panginoon, may magandang epekto sa pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga kapatid, Sa lahat ng mahal sa at sa iyong kapitbahay. Mayroong magandang epekto. May blessing na binago ng Panginoon. dati pag nag-ano tayo, malakas ang sound eh. Oh, Ngayon, so, wala na. wala. Praise the Lord, no? Nakaka-cooperate rin sila. Na ano na nila eh. Kaya, walking with God like Enoch, mayroong magandang epekto, blessing sa pamilya, blessing by association. Kung saan kami mapunta pag may blessing ay isi-share din. May taga-pray, may intercessor, may taga-intercede sa Diyos. And in God's time, and will, and love, i-promote ka rin at ako, no? By God's grace, mercy, and love. Walking with God. Number 1, have good effect to the family. Number 2, the last, promote Enoch to heaven without dying physically. Walking with God, promote Enoch to heaven without dying physically. Hindi na siya namatay physically, si Enoch. So, na, Kinuha na ng Panginoon dahil nalugod ang Panginoon, na-bless ang Panginoon. Sana ang Panginoon ay ganun rin sa atin. Malugod siya sa ating buhay na bagamat tayo'y makasalanan, tayo marumi. Pero salamat sa Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang binigyan ng pagkakataon. So God bless you and your family. Thank you for watching and listening. Stay healthy and safe. No? Tayo ay mag-pray sa Panginoon. Almighty God, our loving Father, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa buhay ni Enoch. Enoch, walk with God. At siya, Panginoon, ay gin-promote mo si Enoch. Hindi na siya namatay physically at ang kanyang pag-walk with God ay mayroong good effect sa pamilya niya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga anak, sa mga generation. Naging good example siya. We pray, Heavenly Father, in the name of Lord Jesus, na bawat isa sa amin ay ganun rin, maging online, on-site, sa YouTube, sa Facebook, mga kaibigan namin, na kami rin ay bawat isa ay mag-walk with God at alam namin na mayroong good effect, mayroong good result ito sa pamilya. At ganun din, O Diyos, in your time, God's will mo, kami rin ay i-promote mo at kunin mo kami dito sa magulong sanlibutan. Parabang dito pa kami, Ama, sa sanlibutan na ito ay kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng biyaya, proteksyon, pagpapala, kagalakan sa aming mga puso na magpatuloy sa buhay at mai-share din namin ang iyong pag-ibig sa mga aming mga mahal sa buhay, mga kilala at kaibigan. May umaga sa Facebook, sa YouTube, kung hindi mo pa alam yung daan ng kaligtasan ay napakadali lamang na to walk with God. Para makasama mo ang Panginoon, ang kailangan mo lamang ng desisyon ay aminin na lahat tayo nakasala. Manampalataya, believe on the Lord Jesus Christ with all your heart and confess Jesus. Choose Jesus to be your Lord
and Savior, na si Lord Jesus namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para sa ating kabayaran ng kasalanan at para sa ating kaligtasan. So, sumunod ka lang kung hindi mo pa alam ang kaligtasan at gusto mong maligtas, sumabay ka lang sa short prayer na to with all your heart. Let us pray. Lord Jesus, thank you sa iyong salita. Salamat po, namatay ka sa krus para bayaran na aking mga kasalanan. Naamin ko po ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan, pagkukulang. Lord Jesus, I open my heart and receive you in my heart as my Lord and Savior. Lord, save my soul and be my Lord and Savior of my life, of my soul. Thank you, sweet Holy Spirit. Thank you for the gift of eternal life in heaven. Thank you for loving me. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Okay, tayo mag-close sa awit. Glory to His name. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw na sabi ng Biblia ay anak ng Diyos at ikaw na ay wala ng hatol sa lake of fire. Glory to His name. 47. First stanza, sing. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously released from sin. Jesus sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. The last. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Glory to God. Salamat at purihin ang Panginoon. Thank and praises to God. Happy Mother's Day. Kay Nang Mili, Nay Heidi, kay Sister Monit, Sister Pen, at kay Angging, kay Nila, kay Margie, at sa iba pa. Ha? Okay. Happy Mother's Day. Salamat sa mga nanay at sa mga nanay rin sa langit. Ni Shirley, sino pa? Sinang Elmi, ha? Sino pa? Nay Diling. At iba pa ng mga nanay. So, salamat sa mga nanay. Ay, kung wala yung mga nanay ay mahirap, hindi ko na sa pamilya pag walang partner. Ang nanay kasi sabi ay ilaw ng tahanan. Yan. So,
Salamat sa mga nanay. Thank God for mothers. God bless you. Okay, tayo mag-close sa prayer. Almighty God, our loving Father, maraming salamat po sa iyong salita, sa mensahe, Lord. Thank you sa iyong kabutihan at magpapala. Pagpalain mo, Heavenly Father, si Nay Heidi, ng Milis, Terpen, Stramonic, Angging, Sinila, si G.A., at si Dino, ganun o Diyos, si Barbong, si Edgar, Linlin, Papa, Jomar, si Petit Lord, ganun si Payne, ganun o Diyos, si Master Palomina Agudon, kanyang mga anak, si Glory B, si Bibski, Panginoon, si Margie, si Marvin, kanilang mga anak, Panginoon, we pray rin, pagpalain mo si Auntie Jo, Tilutlod, ganun kay Toto Norlito, Elias, comfort sa kanyang pamilya, ganun o Diyos, sa mga frontliners, President Duterte, mga doctor, nurses, mga sa government, mga teachers sa DepEd, private at sa public, pagpalain niyo Panginoon, good health, wisdom sa kanila, sa mga module, pati man sa mga parents, sa mga bata. Pagpalain niyo rin ang Israel. I-bless ang Israelites, ang Israel nation. Bless mo, Lord, maging ang salvation nila. We are praying for their salvation, na makakilala sila kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Pagpalain niyo po ang mga pastor, missionary, evangelists, mga Christian din sa South Korea, North Korea, China, sa Vietnam, sa Africa, Lord. Pagpalain niyo rin, O Diyos, ang mga missionary, foreign at local. Pagpalain mo rin, Heavenly Father, ang Aklan, ang Kalibo. Pagpalain mo po ang Pilipinas. At pagpalain niyo po ang OFW. Pagpalain mo ang mga nurses abroad. Ganun, mga seafarers. Ingatan niyo po noon. Sila Kuya Tikboy, sila Jeep, Pelin, si Alan, si Liudi, si Noknok, John Ray, si Kuya Ray, bawat mga seafarers. Ingatan niyo po noon. Mga nurses, si Maitili, si Kuya Julius Go, at siya Ate Annalisa, ganun o Diyos, si Ate Jima, Palakulanggara, ingatan mo sila, si Jing, palain niyo si Pastor Bicabiar, palain niyo si Preacher James, si Ate Lynn Gibara, palain si Ate Dita, Ate Ani, ganun o Diyos, si Annalyn, Annalisa, si Pilin, si Brad Ricky, ganun o Diyos, kanilang mga anak, pagpalaan niyo po, Panginoon, ang sa Aklan Bap, ganun sa Harvest Baptist Church, Hyogram, pagpalaan niyo rin, Panginoon. Ganun pa mga Baptist churches, palaan niyo rin, Panginoon, palaan niyo mga kababayan namin na wala ng trabaho, kaya po magkalob sa nila ng why, Lord, at in your time and in your power, ay matapos na, Lord, yung pandemya na to na atong mga COVID na to, Panginoon, at maging sa mga vaccine, Lord, we pray rin, Panginoon, ikaw kayo nakaalam kung ito'y makabuti o makasama. Pinagtiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito dahil sa aming sarili na kami magagawa. We pray rin, Panginoon, kayo lang nakaalam kung ito ay mga nangyari sa libutan. So, pinagtiwala namin sa inyo. Salamat, O Diyos, na kami ay, whether we live or die, kami ay nasa inyo, Lord. Kami man ay sa mabuhay, sa mapatay, kami ay sa inyo, Panginoon. We are praying, Heavenly Father, ang iyong biyaya, iyong pagpapala, iyong pag-iingat, at ang iyong proteksyon sa bawat isa sa amin, sa iyong pamilya, at yung mga hindi ko nabanggit sa prayer, ay pagpala niyo, Panginoon, si Atinday, Ati Bibi, Ati Nita, Ati Bing, Kuya Julius, Kuya Ricky, si Dino, Kuya Tikboy, Dennis Joseph, ganun si Ate Vivian, si Kuya Arnel, Kuya Dong, Kuya Buyet, ganun ang Sir Nicola family, ganun si Baclor family, Mercado family, ganun o Diyos, si Salis family, Lagon family, sila Rex, salvation nila, si Mercy, mga apo ni Amelie, ni Heidi, natin sila Julian, si Vanessa doon sa Laguna, ganun si Insoy, Janjan, natin yun si Ricky Bernales, kanyang pagbibiyahe, Panginoon, sa panganap buhay. Ganun rin po namin, Ama, yung pagpapala mo sa mga
mga anak mo, pag-iingat mo sa may mga karamdaman, kahilingan sa mga karamdaman, sa pinansyal, kayo makaloob sa mga source of income. Ganun o Diyos, dalangin rin po namin ang mga nangulila, kayo po ang bigyan ng comfort, ganun o Diyos, sa mga nangailangan padala niyo po, ganun o Diyos, sa may mga karamdaman, kagalingan, at ganun o Diyos sa mga estudyante, mga teacher, talino, pagkaloob niyo po. At mahabang buhay sa bawat isa na masaya naglingkod sa inyo, Panginoon. Magandang kalusugan. At ganoon po, magandang kinabukasan sa mga kabataan, Panginoon, na sila ay lumakad, walking with God sa inyo, mga kabataan. At ganoon po ang mga magulang. Salamat po sa iyo lahat ng glory, honor, at power. Pagpalan niyo raming bibigayan. Pagpalan niyo ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Thank you, God bless you and your family. Keep safe and healthy. Bye-bye.